Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng yema tart. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng crust, ang mga kailangan natin ay all-purpose flour to 50 grams, butter or margarine na 125 grams, asukal na 50 grams, itlog na isang piraso at tubig na 25 grams. Ilagay na natin ang all-purpose flour at ang ating margarine or butter. Atin na po itong hahaluin or pagsasama-samahin, atin lamang po itong masahin. Yan, dulugin lamang po natin ang ating butter or ang ating margarine at ayusin lamang po natin ito. Ayan, at dahil nadurog na po ay atin na pong ilagay ang ating baking powder na 1 teaspoon, tubig, asukal, at itlog. Ngayon naman po ay atin na po itong haluin at pagsama-samahin na po natin ang ating mga inilagay dito. At syempre po, kailangan nga po pala matunaw natin ang ating asukal at higit sa lahat ay atin na pong ipagsama ang ating mga minix. Yan, at eto na nga po sila mga ka-bakers. Ayan, at eto na nga po, atin na nga po itong masahin para po maging isang dough na po siya at hindi na po siya hiwa-hiwalay. At kapag ganito na nga po ito mga ka-bakers ay okay na po ito para makuha na po natin sa ating lalagyan. Yan, konti nga lang po pala ang ating gagawin dito. At atin lang po siyang haluin para po mas lalo pa po itong maging dough. And eto na nga po, maglagay na nga po tayo ng ating flour. Ilagay na po natin ang ating crust. At syempre ngayon mo po ay atin na po itong papahabain. Pahabain lamang po natin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos po atin po ito ang hahatiin. Paghati nga po pala, kayo na pong bahala kung gaano po kaya niyo po siyang mas pahabain. Ito na po siyang pahabain. Ayan. At pagkatapos naman po itong pahabain mga ka-bakers, at atin na po itong puputulin or hahati-hatiin na po natin sa maliliit na size. Yung size naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala kung gaano po kalaki or kaliit ang gusto nyong ilagay. Dahil po ang ating molde nga lang po ay maliit lamang po or sakto lamang. Alam ko naman kayang-kaya niyo po yan mga ka-bakers, kaya naman go, go, go! Ayan, at eto na nga po palang lahat ng ating mga nagawa. Ngayon naman po kukuha po tayo ng ating molde at atin na po itong ilalagay. Ang atin lamang pong gagawin ay kukuha po tayo pagkatapos atin po itong papahabain. Pahabain lamang po natin at atin po itong ilalagay sa ating molde. Ngayon po ay atin pong pipisil-pisilin ang gitna at ang bawat gilid nito. Yan. I-shape lamang po natin ito sa kagaya po ng shape ng ating molde. At mas maganda nga po pala na ito po ay hindi gaanong kakapalan at hindi rin naman po gaanong kanipis. Kailangan po isakto lamang para po crunchy po siya at hindi po siya dapat manipis para po hindi po siya madaling mabasag or masira. At ito na nga po lahat ang ating mga nagawa mga ka-bakers. Ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 200 at ang baking time ay 10 minutes lamang. At after 10 minutes ay luto na nga po ang ating crust. At ngayon naman po gagawa na tayo ng ating yema filling. Ang kailangan lamang natin ay condensed milk 200 grams, egg yolk 4 na piraso, at butter or margarine na 25 grams. Ilagay na natin ng itlog, condensed milk, butter, vanilla flavor na 1/2 teaspoon. Buksan na natin ang kalan at ang apoy nga po pala nito ay medium heat lamang. Atin na pong haluin para po mas mabilis na matunaw ang ating butter at para po mas mabilis na magsama-sama ang mga ingredients na ating inalagay dito. I-continue lamang po natin ang paghahalo dito para po hindi po masunog or mabilis masunog ang ating palaman or filling. Ayan, malapit na po siyang maluto, kaya naman po haluin pa po natin ito at para po mas lumapot pa po ito. Ayan po mga ka-bakers, okay na po ito, malapot na po ito at kulong-kulo na po siya. Yan, okay daw sa atin na pong patayin ang apoy sa ating kalan. At atin na nga po itong ililipat sa lalagyan. Ayan, lipat na nga lang po ito ng dahan-dahan at pagkatapos ay papalamigin po natin ito at atin na po siyang ilalagay sa ating molde ng ating tart. Yung sa paglalagay naman po mga ka-bakers ay kailangan lamang po nakapantay lamang po nito or kapantay lamang po ng ating tart or ng molde. At yung dami naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala, basta po pantay lamang po sila. Dahil pag naluto po ay naku baka po kasi umapaw. At eto na nga po ang ating mga nagawa. Yan. Yan na po sila mga ka-bakers at ready na nga po ito para mailagay na po natin sa ating oven.
Ang oven temperature sa taas ay 170, sa baba ay 170 at ang baking time ay 12 to 15 minutes lamang. At pagkatapos ng 12 to 15 minutes ay luto na nga po ang ating Yema Tart. Ito na nga po ang ating finished product mga ka-bakers na napaka-yummy, napakasarap, napakabenta, at talaga namang sulit na sulit to gawin dahil talaga pong mabenta po ito. Akalain nyo nga naman na pagkalagay namin na kaunti na lang po talaga ang natira. At syempre, hindi mo maiiwasan ako ay kumain din. Ay, naku po talaga mga ka-bakers, maaasahan nyo talaga ako. Basta talaga tikiman, abay go na go po talaga ako. Kaya naman, ano ba pong ating hinihintay? Gawin nyo na rin to mga ka-bakers ha. Talaga po masarap po ito at hindi po talaga kayo magsisisi. Just take your time at napapadaldal na naman po talaga ako. Kaya naman eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. 2 Timoteo 1:7. Ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, sa halip, binigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip. Amen, amen, amen! Naway maklear na nga ang ating mga isipan ng mga gumugulo sa atin, ng mga nababagabag sa atin, o ng mga kung ano pa mang problema na ating hindi matanggal talaga sa ating mga isipan. Sana magkaroon tayo ng sound mind, clear na mind, peace na hindi kayang maunawaan ng tao kung bakit meron siya nun sa kabila ng kanyang mga problema. Naku, talagang maraming may kailangan nito. Pati na rin po talaga ako mga ka-bakers. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Kung nagugustuhan niyo po ang ating mga video, maaari po ba kayong mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na rin po mga ka-bakers. Pero, mas mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya naman sa ating mga problema, be still and know that He is God. Mas malaki siya sa lahat ng ating mga pinagdadaanan ngayon. Manalig lamang tayo at magtiwala sa Kanya habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Uy! Kailangan na kailangan po talaga natin ito mga ka-bakers. Kaya naman maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng inyong suporta. Comment, like, at share at kung nagugustuhan niyo po ang ating mga video, maaari din po ba kayong mag-subscribe, mag-comment, mag-like, at mag-share. Mahal na mahal po namin kayo. Please take care. Ako muna yung magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.